Network Entertainment. Hello! Hello, Welcome! Rinos. Ang ganda ng simula mo. Sumingot ka lang eh. Oo nga. Welcome back kay Andren. Di ba? Yeah, thank Tama you. ba? Yes, kasi I've been absent for Dalawang episode. Dalawang episode, yes. Which is basically one recording day. Yes. Oo. So magmumukhang two times akong Nawala. Yeah. nag-away kami ni Red. Nag-away kami, oh. Um, Nag-intense LQ Ang gusto kami. ko lang kasi like konting pera lang kasi ang kinikita ni Red dito sa podcast mga 60k per ep. Tapos sabi ko, Red, pwedeng kahit 5k lang. Tapos sabi ko sa kanya, pakibasa nga tong logo na to kung nakalagay ba Andren Bernardo o Red Oliero. Yan yung sinabi ko. Tapos binasa ko, bago matulog with Red Oliero. And then, dun na, tama. 2 linggo niyang binasa yung logo. Bago niya na-realize na, wala akong ambag dito. Maging grateful ka na lang. Oo nga, yes, this How podcast. about that, pare? Alam mo naman sa showbiz, Ano? bago ka lumipad, kailangan mo gumapang. Kailangan mo tsumupa. Masyadong on the nose yun eh. Sige. Oo. Yung lipad is a euphemism for kumain ng puwet. Okay. Yun. Kaya hindi umasa si Andren sa career niya kasi walang pumapayag na tsupain niya eh. So, kaya tayo nagkaka-sponsor sa putang inang podcast natin. Wait. Walang kwenta. Pwede tayo Nakita ng mga prod to, sabi ko, tingnan mo, wala talaga tayong kikita yung pera sa robust, mga to. pare, robust. Ba't pa natin ginagawa tong podcast na to? Walang Kaya kapera-pera. Buti nagpakain ng manok last episode. By the way, wala akong natanggap na manok. Okay lang. Wala. Ba't ka nga ba wala talaga? May tour kami. Nag-tour kami with Mikey Andres, Alexia Ha? Tapafunda. Hindi Hindi pa yun. Last week yung tour mo eh. Last week nga. 2 weeks ago tayo nag-record eh. Isang episode lang naman kayo eh. Kaya nga, so hindi ka nag-tour. Saan ka nun? Nag-shoot ka. Nag-shoot ako. Nag-shoot ka nga pala. Tingnan mo, hindi mo alam sarili mo schedule. Bagong. So hindi ka nag-shoot, no? Nag-shoot ako. Nag-excuse ka lang ba? Tinamad ka lang ba? Nag-shoot ako. Guys, abangan niyo yung bagong sketch. Yung lumilipad na saluyot. Oo. Okay, sobrang spoilers. Oo. Pero, welcome back, pare. Thank you, Red. Oo. I would say, yung podcast was very professional nung wala ka. Very smooth sailing. Taas nga ng reviews eh. Less mabaho. Oo. Nag-break tayo ng top 3. Top 3 tayo. Tinalo natin yung Chris Uy's podcast. Sino si Chris Uy? Chris Uy number 1, pare. Sino nga si Chris Uy? Si Chris Uy yung... Yan ba yung nagbibigay ng financial advice? Hindi. Vlogger / Actually, vlogger. Wala na siya / na yun. Vlog na rin tayo. / mom, pare. The most important job in the Tama. world. Ba't ka tumawa? Ba't ka tumawa? It's the way you said it. Parang ang sarcastic word. Tama! The greatest job in the world. It's the most important and most difficult job in the world. Dali-dali lang maging nanay. And on that note, Nasa bahay ka lang. yun yung 5-second clip na promote na. lahat na nakikinig ng podcast na to either does not know kung anong point ng podcast na to kasi malamang nabasa nila yung title tas sobrang hindi pa natin pinag-uusapan yung topic. Sa bahay kayo parate. Anong topic natin, Andren? Ang topic natin ngayon ay Nalimutan mo, no? Kaya nag-drum roll, no? Nakalimutan ko. Childhood TV shows. Childhood TV shows. Nakalimutan ko, puta ina. Wala siyang kwenta. Ayun, at ang childhood TV shows ay pag-uusapan namin right after this very royalty-free na walang bayad na ginagamit ng lahat ng YouTube channel OBB Music na to. And we're back. Alam mo maganda, pa nag-record tayo, we're spared na pakinggan yung OBB. Kasi sama-sama na ako eh. Paano nga ba yung OBB? Hindi. Hindi yata. Yun yung luma eh. Ay, shit. Sorry. Okay. Si Andren Bernardo, wala last week kasi tinamad siya. Tumaas ang ratings. Ayun. So, welcome back. As you can see, wala na akong Dio stain, by the way. Kasi nakakatawa like yung may mga clips tayo. Tapos, takina, may chalk outline yung kilikili mo. May chalk outline nga yung kilikili mo. Tapos favor cam pa. Tapos like, alam mo yun yung gusto ko mag-rebut sa mga nagtatrash sa akin. Pero tama sila eh. May Dio stain. Well, at least patunay yun.
Hindi na sila may mali. hygiene ako. Hindi sila mali. Hindi nga sila mali. Yun yung masaklap doon. Yung nagsabi, meron isa doon, tawa ako sa nag-comment yung, tayo na reklamo na pa to sa Andy Gravy, mukhang gravy naman yung mga ito. Goddamn, nakakatawa eh. Wala Sobrang sinetap natin yung sarili natin for that clip. Eh. And feeling ko yung editor na nag-clip out nun, shout out sa'yo, parang talagang, ito, dudumugin to ng mga hater. Di naman pag gano'n mga hater. Tayo na, tatabaan yung Oo nga. kayo. Baka yung ubus ng gravy. Gusto ko yung talagang pag binitawan nila, iniisip nila parang sila lang yung nakaisip na, di sila yung kumakain ng gravy. Hina-high five siguro nila yung isa't isa. Sobrang low-hanging gravy yung mga naisip ng joke. Hina-high five nila yung isa't isa pagkatapos nila gumawa ng low-hanging gravy comment na yun. High five nila pangit nilang asawa. Hina-high five nila. Tapos babalik na sila rin sa nila. Ayaw na mga asas. Ayaw na. Sige mo. Gusto ko lang sabihin may taglay kaming power na warakin kayo. To the point na talagang crying foul at iiyak kayo. Pero hindi namin ginagawa. Gusto mo kami maging masama, bibigyan namin kayo ng dahilan para i-hate kami. Pero pumigil. Pero hindi pare. Hindi namin kayo hini-hate pare. Kasi as superior people. Better people than you. Or better people than you. Yun lang talaga yun. Okay. Hay, ba't natin pinili itong topic ito? Childhood TV show? Childhood TV shows. May particular favorite childhood TV show ka ba in mind na talagang it was a fond memory? I think Bayani. Bayani talaga? Bayani is my favorite. As in yung time traveling. Like parati silang pupunta sa bubble. Alam mo yung bubble? Pupunta kayo. Tapos may lola pupunta kayo sa panahon ng isang dakilang hero. Bayani. Dakilang hero na si Andres Bonifacio. Yan. Tapos yun, makikita nila si Andres Bonifacio played by Smokey Manaloto. Mga ganun. Ang nakakatawa kasi sa Bayani si Rosso, like, hindi... Para siyang self-insert fanfiction. Oo nga. Like, naalala ko si Gregorio del Pilar, si Piolo Pascual. No? Talaga ba? Oo, naalala ko. Tapos, sobrang hindi time-sensitive. Kasi may nakita ako na hiptos. Hindi ako nagbibiro. Na Espanyol. Ba't hindi siya time-sensitive? May nakihiptos na ba? May judo na nun, pare. Diba? Tangina, may na-hiptos eh. Totoo ba? Totoo, may nakita akong parang ginanon. Tas, baka na may mix up mo na yung mga pinapanood mo. Na may mishmash may memory mo. Gobernador Silio, nag-drop. Nag-tune up the band pa siya. Anong ginagawa mo, kapatid? Makikita mo na to. Ginagawa ko itong switchin music na itinuro sa akin ng taga Estados Unidos na si Shawn Michaels. Sabi nga ganun. Sinwitchin music nila yung mga Kastila. Basta tanggal yung helmet. Yung mga cartoons. Ikaw ba? Ano pa paborito mo? Well, hindi. Yung Bayani, napapanood ko siya. Pero like a true, walang kwentang taong piece of shit. Hindi ko siya mapanood ng... Parang di ako super interested sa ano. Tsaka, frustrate ako na hindi nila sinisave. Kunwari, hindi nila binuhay si Rizal. Diba? Gusto mo yung parang sa Final Fantasy 7 yung remake, yung ibahin nila yung storya? Oo. Maganda, babalik sila in time, sisave nila si Rizal. Tapos, pagbalik nila on time, sobrang iba na yung Pilipinas. Tinake over na tayo ng mga Germans. Nazi na yung Pilipinas. Dahil buhay pa si Rizal. Ano yung national food? Yung bratwurst? Ha? Paglabas nila may mga swastika na bigla. Tangina, may mga Nazi Tagalog yung... kasi di ba, may Nazi Tagalog. Mahilig sa German stuff si Rizal. Di ba may best friend niya German. Rumor na anak siya ni Hitler. Hindi siya anak ni Hitler. Paano mangyayari yun? Isipin mo sa timeline mo. Paano mangyayari nung si Hitler na buhay noong 1940s, anak niya si Rizal? Oo. Baliktad. Ano yung... Si Rizal yung tatay. Oo, tama. Walang kwentang tao. Oo. Yun. May theory ng ganun na anak daw siya ni. Ano yan, mga self-insert Pinoy pride theory, conspiracy theories yan eh. Mga ganun na, Pinoy yung si Hitler eh. Para may ambag tayo sa World War II, kunwari. Oo. Pero yun, hindi ko siya masyado natripan. Mas natripan ko yung Sineskwela. Yun na. Sa Sineskwela. Tsaka Hiraya Manawari. Nakakatakot yung intro nun eh. Kasi may... Hiraya Manawari. Ano masama? May isang... Kasi yung ending shot... Ating abutin. Yung ending shot niya may girl. Tapos nag-morph siya into a gate eh.
Hindi mo nakita yun? Hindi kasi ganon. Gago yung babae Hindi siya nag-morph into a gate. Ano? Hindi ganon yun. Basta you remember it wrong. Pero di ba naalala mo yung part na yun? Pero hindi nila sinisignify na yung babae naging gate. Naging gate ba siya? Naging gate siya. Hindi, ano yun eh. Parang alamat of something yun eh. Alamat ng gate. Hindi ko matanda. pero hindi siya ganun ka-crude. Marami akong childhood stuff na naalala. Lalo akong local pag-uusapan. Medyo masaya yung TV nun eh. Pwede ka manood ng... May isang time na ewan ko mata mo, merong whole lineup of comedy sa GMA na parang Wednesday or Tuesday yata yung Bebote nga. Tapos merong Cool Ka Lang. Basta everyday may iba-ibang sitcom. Okay, tapos Cool Ka Lang. I love Cool Ka Lang. Tapos ang Friday, Bubble Gang. So, sobrang nakakatuwa. Yun yung time na, siguro mga first year high school or grade 6 ako, grade 5. Yung talagang peak Bubble Gang na ang dating doon. Ang dating doon. Alien? Kung gawin mo yun ngayon, dudumugin ang dating daan yun, pare. Pinagtatawaran nila yung dating daan. Exactly. Sobrang direct parody siya. Amen. Alien. Alien. Tapos sobrang ginagago nila. Parang, alam mo yun, basa, di ba? Tapos magbabasa sila sa Biblia, pare. Tapos gagawin nila. Sobrang ahead of its time yung ano na yun. Actually, hindi. I think it's a product of its time, actually. Hindi siya ahead of its time. Kasi pag ginawa mo yun ngayon, for sure. Yun yung mga, nagets mo ba kung sino yun? Mga haters. Mga nagreklamo na mga tao sa... Kasi mga retarded lang yung nagre-reklamo. Parang ikaw. Dito. Sama na ugali mo. Sama ito. Sama na ugali mo. Pero, yun talaga yung tawag dun. Alam mo, man, I love Bubble Gang. Pero as a horny third year high school kid, goddamn, dude, kahit nakakatawa yung jokes, naka-short si Diana Zubiri, pare. Kasama yan. Hindi ako makakonsentrate. Winning formula hanggang ngayon, yun yung winning formula nila. Like, ang ganda ng joke, tapos biglang laki ng slammers ni Diana Zubiri. Yun yung winning formula ng Bubble Gang eh. Sabi, tara, magsulat tayong comedy. Tapos ano pa, mga sexing babae. Hindi, si Maureen Larazabal? Oh, man. Goddamn, pare. I'm like, goddamn. Ang daming parang... She got that gyat. That's what the kids say. Hanggang ngayon, pare, parang, anong gagawin natin sa power na to? Pwede natin i-elevate yung comedy scene. Hindi. Putang ina. Let's stick with the shit we've done for 20 years, pare. Alam mo yun, di ba? Wait. Jokes, parody songs ni Michael B. Oy. Tsaka, sexy na babae. Don't fucking cross Michael V. Pare. Hindi ka pinakross si Michael V. Nakakatawa yung kinanta niya yung... part nga yun ng winning formula. Imbis na ikaw nga, isaw nga. Gagalap trip yun. Nga. Actually, yun din. Isa yun sa mga... Tapos meron siya saying, walang sahog sa Pinagusto ko yung, alam mo yung Taralets? Taralets. Ginawa yan, Taco Bits. Kasi kubeta. Tapos, Taco Bets, dito ka mauupo. Dito ka mauupo. Ang wild lang na utak niya eh. Tara, para din natin yung Taralets na tong, yung kantan to na napakasikat ngayon. Anong gagawin natin? Taco Bets. Meron kami dalawa, may parody kami ni Alexio. Alam mo yung Sugo, Peanuts? Alam mo yun. Meron kami yung Sugo. Oh my God, I've heard this so many times. Sugo, mga kapatid, tayo ay mag-peanuts. Iwagayway mo ang bandera, rock and roll, lasang adobo. Raymond Marasigan, kung nakikinig ka, pare. Please. We got, may-ari ng Sugo Peanuts, Raymond Marasigan, kung nakikinig kayo, we got a banger over here, pare. And it's just, kukunin mo na lang. Tama. Gagawin mo ng ginto. Bigyan mo lang kami ng 5 billion. Gagawin namin. Skype. Feeling ko, negotiable yung 5 million. Feeling ko 5,000. Papayag na. Akala ko ba childhood? Childhood. Kasi ikaw nagsabi ng Sugo. Ikaw nagsabi ng Bubble Gang. Childhood. Pero tama naman eh. Nung bata ako, nanood ako ng Tropang Trumpo. Alam mo yung Tropang Trumpo? This one. Tropang Trumpo. Hit it. This one. Okay, yun. So, sobrang nakakatuwa yung Tropang Trumpo. Meron silang mga recurring segments na yung Battle of the Brainless. Ang ganda nun. Ang ganda ng... Dali lang. Pagsabi ko lang ng... Meron isa doon. Smokey. Si Smokey. Spell ambulance.
Ambulance! Marami. Meron din nakakuha siya ng tama. Parang fill in the blanks. Old MacDonald had a blank. Tapos nagsumagot siya. Tapos sabi niya farm. Tapos sabi ng host, oh my God, in the history of Battle of the Brilliance, may tamang sagot. Parang ganun. Spell farm. Tapos sabi niya, E-I-E-I-U. Galing eh. Galing, men. Galing eh. Ang dami nilang segment na tawa rin ako sa bahaw. Alam mo yung bahaw? Ay, yung kanin? Pero meron silang segment na ang title, Bahaw. Tapos para siyang maalala mo kaya yung treatment. Tapos may music na parang, bahaw, kaning lamig, huwag itapon. Tapos may picture lang ng bahaw na kanin. Sobrang bobo lang eh. Dude, daling ng kasi meron din, hindi ko alam kung sa Bubblegang o sa Tropang Trumpo. Meron doon si Michael V. Naka-Hitler costume siya. Meron ganun, no? Oh, dude. Meron din siyang I don't condemn that. Meron din siyang hindi mo siya kinokondemn, so inaano mo siya? Nakakatawa siya eh. Okay. So I defend funny. I think it's hard to predict what people will be offended 10 years from now. Yeah. So kapag nakita mo naman, bigyan mo naman ng konting open-mindedness and leeway na gano'n yung panahon na yun. Sobrang barrier yung kanta yung Hindi Ako Bakla. Oh, man. Dude, meron siyang whole video na ang pangalan niya DJ Bombay. Si DJ Bombay. Tapos, may rap lang siya tungkol sa mga produkto na hindi gumagana na meron maayos. Meron daw siyang kutsilyo, ang matalim yung hawakan. Oo, may mga ganun, di ba? Parang electric fan na hindi mo mapatay, mga ganun. Basta, parang iron yung parang plancha, tapos mainit yung hawakan. Hawakan, yeah. It's a whole bars rap na tungkol dun. Tapos full on naka-turban siya and everything. Hindi mo na magagawa yun ngayon. Imagine mo may character, God forbid pangalan si Chinky Chink Chai. Tapos naka-buck teeth. Tapos nakakatawa. Though dati meron ganun Mr. Shuli. Si Master Shuli. Mr. Shuli. Mr. Shuli. Tapos si Kuhol. Sobrang lang siya eh. Straight up racist lang siya. Tapos si Kuhol na naging child molest. Nakinulong dahil medyo rambunctious siya. Ay, nako. Oh my God. Yun ang childhood TV shows. Yun ang kinalakihan namin. Parang yung Cool Ka Lang, isa lang siyang malaking pun joke. Kasi lahat ng pangalan nila, Jack Cool Ka Lang, Nadja Cool Ka Lang. Naalala ko yung isang bit doon, like, inaayos yung electric fan, tapos dinidescribe ni Joey Marquez kung paano. Ang una mong gagawin, may tornilyo yan, dalawa. So, ikot, tapos sobrang... Tapos may makina siya sa ilalim, tapos parang may thing, yeah. Sobrang bastos lang eh. Pero marami silang mga bits that stand out na nakakatawa. Like, meron silang character na sobrang yabang lang. Tapos bago dumating, sobrang lakas ng hangin bigla. Tapos kinakapitan nila yung mga gamit. Tapos darating siya magyayabang lang siya tungkol sa kotse niyang bago. Nakatawa rin yung slapstick doon eh. Like, hinampas si Benji Paras. Tapos pagkatalikod niya may malaking kamay. Tapos meron din silang character na sobrang siga na nakasanda. Tapos puro tato. Tapos ang line niya pa, ba't ang ingay niyo? Nanonood pa ako ng Discovery Channel. Sobrang ganda nun. Ang ganda nun. May mga ganun lang talaga na moments na yun. Tapos yung nila, di ba parang, saan ba yung Bebote nga ba yung nagkakariton sila? Di ba? Tapos, si Anjo Iliana at saka si Jano Gibbs to. Tapos yung kariton nila may manibela. Tapos minsan may accessories yung mga kariton nila. Tapos parang minsan meron silang mga, pag nagkapera ako, papaset-up ko tong kariton ko. Parang lalagyan daw ng mugs, mga ganun. So, Home Along the Reels. May mga certain times, very rare, na may stock, biglang dadaan yung train, yung may stock footage lang ng train. Ayun lang yung tapos mid conversation. Parati nilang gagamitin. Tapos yung equivalent para sa akin, yung equivalent nung stock footage ng pabarating na trend. Parang yun yung Sailor Moon transformation stock footage. Di ba? Isa lang yun parati. Reusable.
Naalala ko, yung mga tambay, nakulong sila. Sa Homarong the Reels na movie to. So, yun, nag-hookay sila. Yung ba yung nagkatrabaho si Kevin Cosme? Tapos pumunta silang States? Yes. Tapos syempre yung mga tambay doon, wala na si Cosme. Nahuli sila. Tapos doon nasa kulungan sila. Nag-hookay sila ng butas para nakatakas na sila. Tapos may nakita silang jeep, tapos sumabit sila doon. Tapos yung jeep papuntang prison. Alam ko to. Pupunta rin sa kulungan. Sumabit sila, bumalik lang sila. Tawa na. Ang ganda nun, Home Along the Riles. Yeah. Na late addition character pa si Babalu. Sobrang galing ni Babalu, pare. Nakakatawa. May si Cosme, tas siya sa kanila. Naghanap sila ng susi na jeep. Tapos naglabas ng can opener si Cosme. Anong bubuksan mo yung Carne Norte? Nasaan na yung susi? Anong buksan mo yung Carne Norte? Papaluin niya ng Dario. Merong isang time doon na parang nagluluto silang sinigang. Tapos lahat sila umi-input. Diba may sinigang doon, may boiling pot doon. Tapos parang, matabang, lagyan natin ng asin. Tapos may darating na isa na parang, lagyan naman ng asin to. Lagyan ng asin. Sobrang dami naglagay ng asin sa dulo. Ang ganda. Ay, nako. Okay na pala. Baka napansin nila may cut. Kasi ngayon, may kasabay tayong mas importanteng show na nagbabayad. Tama. So, binigay sa atin yung camera na parang. Next time, flip phone na yung gamit nila. mamaya 3650 na. 3650 yung camera dito. 220 PS pa. Pero meron ko bang ibang childhood show na more on cartoons ako eh. Naalala mo yung Superbook? Naroon ka na Superbook? Oo. Talaga? Ang dark niya. Kasi medyo sobrang biblical niya, di ba? Yeah, kasi naalala ko. Kasi may mga times na pinapakita talaga nila wini-whip yung slaves, di ba? Kaya nga ang brutal niya eh. Meron doon pumunta sila sa past. Tapos pumunta sila kay Cain and Abel. Tapos pinakita na pinatay ko. Binato ng bato, di ba? Parang ganun, di ba? Parang hinataw ng bato. Ang weird ng Superbook, dude. Like, I think it was propaganda to get kids into religion. Alam mo yan? Talaga? Hindi ba? Talaga ba? Akala ko parang gusto lang talaga nilang gumawa ng creative work. Meron nga doon like... Na-discover mo naman mag-isa yun na propaganda siya para sa religion? Oo. Talaga? Oo. Nung naisip mo ba yun, parang feeling mo matalino? Ang awkward nga ng episode na okay lang maging bakla pero hindi ka pupuntang heaven. Yung episode sobrang cool. Sa Superbook yan hindi Superbook, the lost episodes. Dude, hindi yung gusto mapanood para yung Sodom and Gomorrah episode, pare. Alam mo, ma-sidetrack lang. Di ba nagsabi na yung Pope na pwede naman tanggapin lahat? So bakit ginagamit pa rin ng mga homophobes yung... Alam mo bakit? Parang, mali yung Pope, ganun. Sabi mo na, kasi homophobic sila. Oo nga naman. Pero alam mo yun, parang wala nang sense, hindi mo na pwedeng gamitin religion, di ba? Oo. Pero, on to things. Hindi mo natalpan yung Superbook? Hindi, kasi parang hindi ko na siya kailangan alamin. Minsan you come across it tas ano. Pero mas nung bata ako, honestly, may mga nag-stand out na shows. Isa sa mga paborito ko, SWAT Cats pa. Name is SWAT Cats. Yes, lahat ng puns. Like, naubusan na sila eh. Kasi Metallic Cats. The Metallic Cats. Here at Feline City. Anong pangalan ng parang ganun nga. Feline City. Parang wala sila ba? Mega Cat City. Mega Cat City. Parang ganun. Meron din naman si Deputy Calico. So, Calico is a cat eh. So, angas lahat naman sila pusa doon. Ang angas sa SWAT Cats. Si T-Bone. Tsaka si Razor. Si Razor ang angas. Si T-Bone yung pilot. Si Razor yung technician. Oo. Nakatira sila sa dumpster. Kasi cat sila eh. Not to be mixed up with Top Cat. Si TC and the gang. Those friends like to call him TC. Diba? Top Cat. Woo! Sa SWAT Cats, pare. Ang metal nga, like, may machine gun sila ng semento. Tapos? Hindi mo alam yun? Meron silang Gatling gun na semento. Yun yung pinangsasabdo nila ng kalaban. Nice. Naalala ko lang yung, every morning, tuwing Sabado, narinig yung riff niya. SWAT Cats. May jet. Gumawa sila ng jet mula sa basura. Kasi
crafty cats sila eh. Okay. Dati silang part ng Air Force, tas they were too risky. Tama. Masyadong hot-headed. Masyado silang mavericks. Oo. Tapos, so, sila, sinisip nila, alam mo, pwede mo tayong gumawa ng jet gawa sa basura. Magka-crush ako sa hayop dahil doon sa... Nagkaroon ka ng furry, yung girl, yung mayor. Mayor ba siya? Parang assistant mayor. Assistant ng mayor, pare. Based. Parang siya rin yung... Sino mo yung character designer nun siguro sobrang basement perv, no? Dude, pati yung kay Lola Bunny. Come on, pare. Yung intro yung kumikembot-kembot siya. Dude. Sobrang dinisexualize siya sa bagong Space Jam, by the way. Kasi puta, para sa bata yun. May mohawk. Nung bago yung Space Jam, puta, parang tangina, ba't may nagsingit ng furry porno dito sa putang inang movie na to? Sexy shit! Don't ever call me Zal. Tapos tapos alam mo yun, lahat ng jaw nila nahulog sa floor. Pati sa Goofy movie eh. Merong beatnik goofy girl doon na parang... Yes! That's every emo's. So, kami lang ba nagkaroon ng furry awakening sa SWAT Cats, Goofy movie, at Space Jam? Pusa sa Treasure Planet, pare. Dati yung sinasabi. Yung pusa sa Treasure Planet. Sexy. Sila nag-drawing eh. Sexy na po. Ako ba yung nag-drawing? Ako sinala sa Lion King. yung totally lion design niya. Yes. Yung nagtitigan sila ni Simba. Tapos nag-sex sila. Dude, nag-hardcore lion sex sila. Nag-lion sex lang sila sa Lion King. Labas yun siya. Can you feel? Sung by Elton John, which is very, known for sex stuff. Diba? Yeah, like, yung kinanta niya yung funeral ni Princess Diana and Lion King. Grabing career. Talaga ba? Candle in the Wind. Kumanta rin siya nag-fill in din siya for Dido sa isang MTV Video Music Awards with, Matisse gone cold and wondering why. That stunk. Di niya ginawa yung Stanley. Sobrang, sobrang... Ba tayo napunta? Ikaw ba? SWAT Cats ka? Ang favorite ko? Marami rin, Rocko's Modern Life. Marami rin adult jokes doon na sobrang... Meron doon yung punta sa milk machine si Heifer. Tapos basically, ginakol siya ang milk machine. Tapos may stars yung mata niya. Dude, favorite ko yung Rocko. Pero ito, basic, pero everybody loves it. Hanggang ngayon, mahal ko pa rin siya. Kasi ang ganda ng opening intro niya. SpongeBob SquarePants. No. Fucking Ghost Fighter, pare. Basic bitch nga lang. Kailangan bang, kasama ba to? Kasama ba ang anime? Sa bagay, TV show. Like nung bata ako, yung Gatekeepers. Ganda ng Gatekeepers. Oo. Ranma 1/2. Nakipagpustahan ako kay Mikey sa Gatekeepers. Okay. Kasi diba, friends nga kami no high school. Sabi ko sa kanya, feeling ko, may isa silang guy na kasama, diba, na walang gate. Tapos sabi ko, feeling ko magkaka-gate yun sa dulo. Sabi yun, hindi, wala. Tapos sobrang nagkapikunan kami. Umabot yung pustahan ng 8,000. High school na kami nito. We both didn't have that money. So, sa dulo, parang last episode na. Tapos wala pa nangyayari. Tapos putang ina, nag-open siya ng gate sa dulo. Tapos parang, nalala ko the next day, sabi ko, asan yung 8,000 ko? Parang ganun. So, yun. Naglaplapan kayo? It's a good child experience. Hanggang ngayon, hindi pa ako binabayaran ni Mikey sa 8,000, by the way. By the way, favorite. Ang problema kasi may mga hot takes ako sa childhood shows na. Sige, go. Sa Slam Dunk, nag-peak na siya nung nagsuntukan sila sa gym. Di pa sila naglalaro nun. Pero yung best. Yung kila Mitsui. Doon, nakakas nun. Makakas yan kasi parang doon siya nagka-value sa buong buhay niya. Parang, putsa, ito pala yung mga bad boys ng middle school na to. Diba? Parang ganun, yung mga tropa niya walang kwenta, naging maangas. Delinquent lang lahat. Doon, tsaka kasi sa Kurage na hinedbat niya yung pinakamalakas. Yung sahig ba yun? Or someone? Dude, angas nun. Pero yung sa Ghost Fighter, ang the best episode doon, sino yung may sword, spirit sword? Si Alfred. Tapos namatay, ang first episode, namatay si Kuwabara pa. Namatay si Eugene. Tapos, nakakayak yung part na yun, yung patay na si Eugene. Tapos lumapit di pa tapos ang laban. Alam mo, di pa tayo nagsusuntukan. Ako lang ba yung parang hindi ako na-apekto na namatay si Eugene kasi alam ko siya yung bida. Yeah, ako rin. Noong time na yun, kaya hindi ako nahook sa Ghost Fighter kasi parang, Di mo gusto yung Ghost Fighter? Then, nagustuhan ko siya eventually. Okay.
Kasi pero yung mga ibang tao, yung unang episode, naiyak ako dahil nung namatay si Yuzo. So parang, bida. Pero it's the way, yung escalation ng, Maganda. Maganda nga yun. Tapos magkaka-live action siya sa Netflix. Ba't pa nila ginagawa yun? Kaya nga maganda yung anime. Kasi anime siya. Hindi nila like nung pinanood sa akin yung, basically, like yung Rurouni Kenshin, pangit niya. Yung unang movie gusto. Okay. Yung pangalawa, sakto lang. Oo. Tsaka yung pangatlo, tsaka yung pang-apat, tsaka yung pang... Okay. Pero yun lang. I would say. Hindi mo nagustuhan yung One Piece na. Marami nag-rave about it. Pumunta kasi Zoro dito, yung actor na Zoro. Nag-meet and greet siya dito. Well, like naliligo kasi ako kaya hindi ako One Piece. Naliligo ka ba talaga? Hindi ako naliligo talaga. It's a bago matulog exclusive, guys. Hindi po naliligo si Andre. Wala na akong Dio Stain. Okay, congrats. So, Ghost Fighter, I think, isa sa mga nagsimula ng anime boom dito. Yun at Slam Dunk. Before that, nagkaroon kasi ng Dragon Ball. Pero, parang, tsaka yung Voltes 5, ganun. Hindi siya ganun ka-intense na kasikatan. Di tulad nung putang inang ganda ng Ghost Fighter. Tapos Flame of Recca. Yun yung dalawang parang, ewan ko, paborito parati kasi ng mga tao yung may dragon eh. Kaya si Vincent yung paborito ng mga tao. Yung sa Flame of Recca, yung twist, yung huling dragon, yung tatay niya pare. Sobrang wala. Tapos wala siyang power. Namamangga lang siya. Tapos yung kuya niya, yung flame niya, yung girlfriend niya namatay. Kuya ba niya yun? Basta yung may... Si Kirei, yung Oishi chips. Crackers. Kirei, di ba? Kirei ba na? Hindi, Kurei pangalan niya. Alam mo naman yung early anime na mga pinalitan yung mga pangalan. Like, di ba, hindi na nga... How about this little hot number para si Dylan Mikagami pa. Yung ice guy sa Flame of Recca. Pinangalan siyang Dylan Mikagami, pare. Dude, angas doon. Like, wala na siyang ice powers. Ginawa niyang espada yung dugo niya. Angas doon. Yes, sa mga damn! Like, kasi ice guy din yung kalaban niya, di ba? Hindi in-expect puta, dugo yung ginamit. Yeah. Para manalo siya. Like, sobrang bland niya ang character up until that part. Hindi, siya yung Bakugo eh. Yung malakas na kakampi. Parating ganun eh. Yeah. Competent na Kahit kakampi. di ba si Alfred, di ba naging, like, nag-evolve na siya nung pinatay niya yung kapatid ni Taguro. Parating may surprise winner sa tournament X. si Max Domon din, di ba? Si Max Domon. May nakain siya na parang basta maging bakal siya. Hindi siya natalo. So, lahat ng tao in-expect matalo siya. Basuro yan si Max Domon. Naalala ko pa yung gag eh. Nawalan ng ilaw. Sa si Recca. Ba't may nag-group ng puwet ko? Pagka on si Max Domon, akala niya yung babae. Akala niya si Shadow. Walang kwente. Wala siyang kwente. Pero, tapos si Alfred, nanalo against Taguro Jr. Kasi ang nangyari ata, basta may nag-iba yung natalo si Dennis. Doon kay Bomba guy, si Karasu. Yes, Karasu. Tapos, natalo ba si Vincent? Or Tai? Tai, yung kay Vincent ata. If I remember correctly. Kasi ang kalaban niya doon yung malaking... Si Bowie. Yeah. Yung nag-armor para ma-contain yung powers niya. Parang si Piccolo lang eh. Tapos, yun, nanalo siya. Tapos, hindi siya nanalo. Talo ata siya nun. Nanalo siya. Kailangan manalo ni Alfred eh. Oo nga. Nanalo nga si Alfred. Natalo siya kay Bowie. Natalo si Vincent kay Bowie. Natalo na si Dennis eh. Natalo si Vincent. Tai yung... Kasi ang alam ko, na-knock out si Vincent sa labas ng ring. Pero namatay si Bowie. Namatay pero si Bowie. Tapos, hindi, si Karasu yung namatay kasi tumubo yung halaman after niya manalo. Tama. Something like that. Yes. Pero kailangan manalo ni Alfred. Medyo malupit yung kalaban niya. Second in command ni Taguro. Second in command lang naman yung kalaban. Tapos siya yung pinakabanu sa grupo. Binigyan siya ng hilt para ma-channel yung sword niya na maayos, pare. Like, kasi ang power ng kapatid dito, nagre-regenerate siya. Hindi, tsaka siya, flexible siya, di ba? Tapos yung regeneration niya. Tapos sabi niya, parang in the terms of regenerate this. Parang gano'n. Kasi sinampas siya, tapos sumakabog lang siya into a million pieces. Ginawa niya yung tennis racket yung sword niya. Angas ng part. Tapos pinataw niya lahat at the same time. Sobrang angas nun. Yeah. By the way. Para sa akin, yun yung isa mga pinakamagandang fights sa Ghost Fighter. Tapos, medyo disappointing yung Taguro Yuji. Yung huli, yung nangyari sa huli.
Ay, hindi si ano pala yung Sensui pala. Sensui yun. Ang disappointment kay Taguro kasi Taguro yung tumalo sa sarili niya. Oo, yun overload siya. Pero, to be fair, Bobo. ba't ka naangasan kay Shishio? Si Shishio, tinalo niya. Yung sarili lang yung tumalo sa kanya. Hindi, pero 3 yung tinalo niya bago siya namatay Kaya ninis ako sa movies. Kasi sa pero mahina na silang lahat pero sa movie, natalo siya ni Kenshin Like straight up lang. Pero sa bagay weekend na sila lahat sila lumaban Pero 4 na tao yun, pare. Parang kaya nga ang ganda ng laban na yun. Kasi everyone looked good Parang wrestling. Parang wrestling nga. Everybody came out there looking good, pare. Better than they were before. As ang pinamaangas na naging advantage dun is yung girlfriend ni Shishio. Na kumarang. Oo. Tapos nagpasaksak siya para matamaan si Kenshin. Tama. God damn. By the way, nung pumasok yung Rurouni Kenshin sa rotation ng anime, medyo game changer siya Ang ganda ng walang powers. May powers, pero hindi yung powers na mga si Kenshin nang-gaslight. para makonsensya yung kalaban. Parating ganun. Ang ganda ng animation yung part na yung sino yung machine gun yung paa niya. Hindi machine gun. Shokuchi. Ganda. Shokuchi kasi. Umikot sa buong kwarto puta. Sabi, ito. Nawawarak yung mga tatami. Ganun, di ba? Sobrang ganda. Game changer talaga yun. Which, by the way, pangalawang laban ni Kenshin yun. Tapos pangatlo niya si Shishio. Medyo wala siyang kakampi. Alam mo yun? Parang hindi nag-defend kasi. Si Saito. Nag-defend sila ng city. Oo, tama. Tapos si Saito. Tatlo lang silang sumugod. Si Sanosuke, Saito, tsaka si... Kasi ginawa niya doon sa pagong. Hindi pinakita yung ginawa niya Yung hidden. Oo. Hindi rin nakita nung pagonggay kasi bulag siya. Ang ganda. Ang brutal ng pagkamatay niya. Isa rin sa mga pinaka-stupid na nangyari sa arc na yun. Which, by the way, yun na yung peak ng anime. I think okay pa yung Christian arc. Sakto lang yung Christian. Nabulag si Kenshin. Yeah, yan yung peak. Pero doon lang para nagkaroon kasi legitimate threat, 'di ba, na si Shishio yung pumalit kay Batosai nung umalis siya. Kasi tapos ang ganda rin ng design ni Shishio, yung tapos parang niya. They wanted to make an example out of him na parang no one is above the law, so sinunog siya ng buhay, 'di ba? Ang ganda. Tapos yung nagbuhay lang sa kanya yung galit niya. Ang galit niya, pare. Tsaka mga bandage na madami. Yung galit ko, tas bandage na marami. Nagbuhay sa akin. Hindi ako napapawisan. Kaya nga ang ganda may time limit lang siya. Like, kaya lang yung lumaban ng 15 minutes. Yun yung parang 15 minutes ba? Parang 7 minutes lang. Tapos na-extend ng sobra. Na-extend yung episodes ng mga tatlo pa. Tapos nasunog siya, no? Parang sobrang doesn't make sense sa bagay. Alam mo hindi nagme-make sense yung nasusunog yung espada. Hindi kasi yung taba ng humans, okay, gets. Yung espada niya nag-stockpile ng coat ng oil ng taba ng tao. Tapos pag ikaw yun, pare, forever. Tinitrigger niya with gunpowder. Pare, last na apoy yun. Mantika na Red Oliero. 5 months ko lang hindi kailangan mag-refill. Sobrang ganda ng Rurouni Kenshin. Yes. Lalo na yung Juppon Katana arc. Sobrang Kyoto whatever. Yun, yung Juppon Katana. Yung yes. Sila, nagsimula yun kay diba? Kay yung sword collector. Diba? na dinurog lang ni Kenshin. Hindi nang una nahirapan lang si espada pero ganun ka overpowered si Kenshin dun sa part na yun. Tapos nung binatuhan siya ng espada, wala one swipe niya lang. Tapos parang, oops, buti na lang, sakabato to. Kung patay na siguro tong tao to. Ang ganda nga ng twist Binigay sa kanya yung huling espada na ginawa ng Master Swordsman. Shit, nakapatay na ako. Pero reverse edge din. Reverse edge pala kasi yung huling sword, ayaw na niyang pumatay. Tapos nasira yung hit, tapos may dedication. Ang ganda talaga It all fell into place, pare. Sobrang ganda ng Rurouni And then after that, may arc na Pinanood mo na may remake? Ha? Ni-remake nila Di pa. Sa Prime. Iniipon ko yung episodes Pero nung pinanood ko yung mga first 5 minutes, okay siya, parang tapos literally remake siya. Pagkatapos ng Shishio arc, ang ganda. Tapos may yung mga concluding arcs, tangina may German guy na nakasakay sa kabayo. May isang time na gina-joust siya ng isang kalaban for the flowers. Parang what is happening? What the fuck did you do? Parang ba't di na lang kayo gumawa ng isa pang Shishio? Bakit kailangan Gago, technically happy ending pa yung arc din kasi nasa impyerno na sila. Ang daming sobrang stupid na arc ng Kenshin after. Pagkatapos si Sanosuke never na nakalaban kasi warak na yung kamay niya forever. Ewan ko ba't nila ginawa yun? Nagbuhat sila ng character ang lungkot for nga ng nothing. Ending niya. Like si Kenshin and yung girl na namatay. Lahat nung arc ni Shishio,
bumida. Pati yung bata, si Yahiko, sinakyan niya yung Batman eh. Tapos hinataw niya ng kendo stick sa ulo. Ang lupit eh. Ginamit niya yung explosion. Diba isipin mo, ikaw yung estudyante, tapos yung kalaban mo yung lumilipad. Hindi man lang, wala man lang nag-take over na ako yung master, alalaban ako yung lumilipad yung pinakamahirap ha. Hindi, ito 2-on-1 namin tong isang babae na to na may malaking scythe. Diba? Tinuunuan nila. Na somehow lalaki pala. Trans pala, no? Trans. Very progressive yung Kenshin. Very progressive. Tapos, tinuunuan nila si Kaoru tsaka si Misao. Tapos yung lumilipad guy na may bombs. Tapos ako, meron lang ako wooden sword. Ikaw, Yahiko! Paano ulit yan natalo? Ikaw, ginamit niya yung propulsion ng bomb para umingat. Ang angas na pero. Kasi inisip niya what would Kenshin do eh. Ang angas nga doon pero. Dude, nung nireveal na nakasakay siya rin sa likod ng guy, nakatayo siya as if solid ground yung tinatayuan niya. Tapos nakaganon yung espada niya. Hindi niya alam yung physics. Hinataw niya sa ulo ng 2 kamay. Boom! That was stupid and fun. That was pop-off moment yun. Parang mid-card fight lang yun eh. Tumayo sa upuan ko nun. Medyo wild yun. Alam mo ba to? Like, hindi pa ina-animate, pero sa manga. Manga? Sa manga? So, anak ni Kenshin, tas si... Inanimitan nila to. Si Kenji. Kung sino yung mag-hit. Tapos sa Amazon. Parang, hindi, inanimate. Ginawa nila ng movie sa OVA. Sa OVA. Tapos parang, ang nangyari was, nagbubulakbol din yung anak ni Kenji, di ba? Tapos parang gusto niya matuto ng Hidden Mitsurugi style dun sa master na hindi ni Hiko Sujiro. Tapos maangas lang si Yahiko dun na nakikiinom lang siya ng sake, tapos parang siya yung master of the block. Parang ganun yung nangyari sa kanya, di ba? Tapos pinakitaan niya, di ba? Parang Hidden Mitsurugi niya yung anak ni Kenji. Nabigyan siya. Nabigyan siya. Sumuka siya ng puti. Fuck, parang ko nga yun. Hindi ko pa napapanood. Alam mo, kapag may kinakalaban si Kenji, usually puti yung mata pagkatapos eh. Tapos susuka ng puti. Masama ba yung anak ni Kenshin doon? O mayabang? Hindi, parang nagbulakbol lang kasi absentee father si Kenshin eh. Kasi alam mo si Kenshin, di ba gusto niyang i-redeem yung sarili niya. So, pag kinailangan siya ng gobyerno, he's always... as in... Tas ang different pala ng politics. If you watch it again. Yeah, ganda. Kasi... panahon siya, transitionary siya from shogunate. Yes. So, parang tin-transition nila yung Japan into a parang more centered government than before na maraming shoguns. Diba? Tapos may sinabi si Shishio, like, we were just fighting for the same, like, for different factions but for the same thing. Like, ang ganda. May gusto lang maging leader. Ang ganda. Kasi technically, si Saito at si Kenshin, opposite sides sila. Yeah. Whew, man. Deep dive. Dude, that's a good childhood flick, pare. Best. Like, mayroong part doon yung, kaya pala may extra dito. Yung twins ng kinalaban niya, di ba? Hindi twins. Basta yung dalawa, di ba dumudugo siya pag nakakapatay siya? Or sabi lang sa akin to ng tropa ko. Inex siya nung isang guy na pinatay niya. Yung sa mga una natin niyang pinatay. Tapos, eventually, kasi yung guy na yun was supposed to be married. Tapos, tinrack down niya yung girl na yun. Tapos sinave niya from somewhere. He fell in love with that girl. And naging asawa niya. Yun yung first time na nag-rebel siya na he went into hiding as Batosai the Slasher. Tapos eventually parang yun nga, madami siyang kalaban, di ba? Kinidnap yung babae. Tapos namatay din. Tapos kinumpleto ng babae yung ex. Not knowing na yung una ng ex pala, yun yung una niyang betrothed na guy. Na pinatay niya. Pare. Ganda. Lumuha ako nun eh. Ganda. Lumuha ako ng single tear nung nangyari yan. Oo nga. Musta na kayo yung gumawa nun? Well, separate the artist from the art, pare. pare. Nagpakita daw siya ng spada eh. so, alam mo, separate the artist. Kung yan yung sinaseparate artist from the art, sinasabi ko na ngayon. Dude, lahat walang kwenta. Like malay mo yung gumawa ng aircon na mamatay. Yung gumawa ng cellphone literally anti-Semite na, yung gumawa ng circuit chip is sa mga contributing people to make like a circuit whatever, like a very fundamentally sa lahat ng electronics ngayon is a known racist. And anti-women's right person. Yung tipong, ba't natin pinapaaral yung babae type of guy? Real ass dude, pare. Ganun siya. He's a real ass. He's a real ass dude.
ayun. So, nagka tayo ulit. Ganda nga ng endings. The real ass dude yung anti-star. Real ass dude yung guy na gumawa ng circuit chip. Yeah. Oo, yun. Ano ba? Bukod sa, alam mo kasi maraming mahirap na i-bring up yung anime. Kaya ayoko rin, gusto ko gawa ng maybe separate episode sometime. Kasi hanggang ngayon, nag-unood ako ng anime. Tsaka ang ganda ng anime ngayon. Man, kasi talagang step up. Yes. Talagang ganda ng Madhouse. Cinema level. Yeah. Wildness eh. I would say Frieren. Maganda yung Frieren ngayon. Sobrang ganda. Hindi ko pa, ang unique ng concept niya eh. Ano? Isipin mo Lord of the Rings, pero tapos na yung laban. Okay. Ang ganda nga. So walang combat? Ha? Meron. Meron. Parang, ayoko spoil. Basta panoorin mo. Ano ba mga favorite anime mo? Nung bata ka? Bata. Well, Kenshin, Ranma 1/2, pero boring siya pag-usapan. Okay naman ang Ranma. Yeah. Puro kalibugan. Hindi naman. Very deep yung story niya if you actually read the manga. How deep? Very deep. Oh, dude. Oo nga. May isang part doon. Like, kalaban niya yung literal god. Tapos, mamimili si Ranma. nabasa siya, tapos naging girl, tapos nagdugo yung ilong ng kalaban niya. Tapos pakita ng suso, tapos, yaw! Hindi! Ano? Hindi. So basically, sasapakin na niya yung god. Pero, kailangan niya i-sacrifice somehow yung lahat ng tubig ng Jusenkyo. Lahat. So, pipiliin niya, mabuhay, mamatay si Akane, or maging lalaki forever. Pinili niya si Akane. Bakit? Kasi mahal niya eh. And then, sa bagay, alam mo, hindi naman sobrang inconvenient yung nangyayari sa kanya. Hindi siya tulad nung iba na nagiging groundhog. Alam mo yun? Naging babae lang naman siya. Actually, tao ka pa rin. At least isa puta nagiging panda. Alam mo yun, diba? Sobrang hassle eh. Yeah. Ikaw ba? Ano ba yung nag-iisip pa ako ng favorite? Favorite talaga. Kung hindi anime, yun nga eh. Mahirap eh, no? Kasi anime kid ako eh. Tsaka malaking part talaga siya ng childhood mo. Talaga na-experience mo yung pagka-shonen niya. Alam mo yun? Talagang, like yung first time nag-dunk si Sakuragi sa match. Ay, grabe yung yun. Green. Yung kanta nun. Kasi doon na siya gumaling eh. Ang galing lang niya. Sa match siya. Offensive foul yun eh. Pero at least, pero nakabawi siya sa isang sa game. Sa huling yung knockout match. Kung matalo sila, hindi sila papasok sa Inter High. Tama. Yung kalaban nila si Sendo. Oo. Anong pangalan ng Rionan. Hindi, Rionan yung Kainan yon yung Lakers, yung gold. Ano yung si Hanagata? Shoyo. So yung blue, si Sendo nga. May isang part doon na yun yung infamous na nag-tres si Kogo rin ng isang episode, di ba? Hanggang ngayon, 2 episode bago sobrang exaggerated ng mga tao. Isang episode lang. Pero nagbigay naman siya ng texture. Naman, pare, ang ganda nga eh. Totoo. Di ba, nag-flashback siya, nag-practice sila ni Akagi, tsaka yung sacrifice niya na hindi na ako maglalaro, dami na mas magaling eh. Pare, di ba? Tapos nung nag-tres siya, yun yung gusto ko sa anime. Meron talagang sobrang sucker ako for basurang character moments. Yung may mga moments na talaga yung mga taong sobrang side character. Hindi man lang sila second fiddle. Kasi alam mo yun, like si Kogure. Kahit si Alfred, like technically siya pinakamahina sa Si kanya. Alfred. Si Yaiko, si Sanosuke. Si Rock Lee. Si Rock Lee, yung kay Gara. Again, sobrang luma na it has been done to death. Pero the first time, nang bumagsak yung weights niya, tapos umangat yung sand hanggang taas eh. Nakakaas ng part na yun. I mean, done to death na yun ni Piccolo at ni Goku eh. Pero, alam mo yun. Technically, nanalo si Piccolo doon. But, saan? Yung Piccolo versus Goku. Hindi. Kasi di ba wala nang conscious si Piccolo. Tapos biglang ni-laser niya. Tapos tumagos yung laser sa puso ni Goku. Technically, Piccolo got. Pero hindi pa siya namatay. Pero tinulungan ata si Goku nun eh. If I may remember. Anong to? Sinong Piccolo to? Junior o yung tatay? Yung tangin ng angas pa yung animation, nagiging dalawa siya. Sino yun? Sino to? Yung naka-turban. Si Piccolo? Si Piccolo. Hindi ko matandaan, honestly. So ikaw, ano yung favorite? Moment ko? Yeah, favorite. Sa Slam Dunk? Hindi, saan? Sa Slam Dunk. Sa Slam Dunk, I'm drumming up to, di ba nag-tres si Kogure, tapos the next, yung pangalan ng episode, Glory of Dunk. Tapos yung dumakdak si Sakuragi, tapos nag-glow yung number 10 sa jersey niya. Tapos,
Ito maangas. Di ba usually pag may ginawa siya, puta nag-celebrate siya. Pagka-dunk niya, bumaba lang siya kaagad. Tapos sabi niya, teka lang, depensa na tayo. Hindi naman lang niya na-realize na 4-point lead na sila. Wala nang pag-asa manalo yung kalaban. Talagang ganun siya ka-focus. Sobrang angas nun. May part rin doon na parang nag-teamwork na si Sakuragi tas si yung Pogi. Shirokawa. Sa dulong-dulo na yun. Yung pinasa niya like, shit! Hindi ko pa pinapanood yung Slam Dunk na movie na ni-remake nila. Meron eh. Nakita ko like, why is this animation like this? Parang 3D. Parang ganun na yung style. Nabanuhan ako eh. Pero ni-remake daw nila yung ending ng manga eh. Ooh. Parang ganun. So, hindi ko alam. Ang lungkot nga eh, kasi yung ending niya, nagpahinga si Sakuragi ng 1 year. Kasi sobrang warat yung nawarak yung likod niya, di ba? Nawarak yung likod niya. Tapos si Rokawa yung nag-national national team yata or something. So, nagpa-kick out si Mitsui ulit. Nagpa-kick out siya para makalaro siya ulit. Dude! Sobrang stupid nun. Tas ang captain yung point guard nila, yung bago nila. Si Ryota. Yeah. Si Miyagi. Yeah. Okay. Slam dunk! Lakas kaya ng first 5 nila. Lahat magaling. Oo. Di ba? Oo. Dahil magandang moment yung like, ano pa ba? Slam dunk pa rin ba tayo? Hindi, kahit saan. Kahit sang like yung mga anime ngayon, ganun pa rin yung formula nila eh. Like sa My Hero Academia, recently may kwenta na ba yung may sticky hair? May kwenta naman siya parati eh. Nakikita ko sa memes. Parati siyang may minor contribution. Kasi magaling siya pang capture eh. Parati namin sinasabi na Red to. Kung may Hot Springs episode, like, nagpupustahan tayo kung may maninilip ba o hindi. And more often than not, si sticky hair guy talaga eh. May naninilip. Si Mineta. Siya yung manyak eh. Para siyang para siyang relic of the past na naiwan dun sa anime na yun. Yung naninilip. Oy, may manyak pa rin sa anime na to. What an old trope. Kasi yung mga anime ngayon, progressive na eh. Tapos may Attack on Titan, putsa, wala kang love story. Depressing lang eh. Fuck you. May naninilip. Technically, yung mga Titan. Manyak sa Attack on Titan eh. Hindi tulad sa lahat ng anime ever. Like, hindi siya bagay sa Grave of the Fireflies. Hindi talaga. Hindi bagay yung trope na yun sa, Speaking of things that I was watched, too young, tangina yung Grave of the Fireflies. Yan yung pambata ba to? Kasi akala hindi ata siya pambata. Kasi cartoon siya. I watched it when I was a kid. Pero yun nga yung naging problema. Kasi alam mo yun, pag may magulang ka, tapos makita niyo, anime, tapos Evangelion. Aka-video. Diba, ito, naghumiram ako ng tape para sa'yo, tapos Grave of the Fireflies. Pang brutal yan. Umiiyak ka na mag-isa. Hindi mo alam Now and then, here and now, pare. Mga ganun. Maraming mga scarring moments nung bata ako na I feel like yun. Grave of the Fireflies, Now and Then, Here and Now. Kahit yung mga legit childhood movies, medyo brutal sila eh. Like nung Princess Sarah. Binaril si Bambi sa yung nanay ni Bambi. Hindi naman inanimate. Paano mo inanimate yun? Hindi ba inanimate? Nag-x-ray pa eh. Pumasok yung bullet. Parang doon sa Sniper Elite. Tapos nag-ragdoll physics. O kaya nung tinabunan ng bato, tatay ni Princess Sarah. Medyo wild yun. Pero buhay pa siya. Patay na siya noon. Hindi. Patay na siya noon. Ano ba ang ending ng Princess Sarah? Bumalik yung tatay. Yan yung hipag. Hindi ba yung hipag? Tatay niya bumalik. Naka-wheelchair na nga lang. Parang ganun, di ba? Tapos parang, ba't yung ginagawang tiyamay itong Princess Sarah, Sarah. Hindi ko na maramdaman yung titi ko. Yung mga kinat yung parts. Nagkaroon siya ng live action movie na Not Bad. Yung kay Camille Prats? Hindi. Dude, sobrang meron din nun. Sobrang crush ko si Camille Prats nun, dude. Meron din nun. Crush ko pa rin siya siyang ngayon. western adaptation na Princess Sarah na very, Princess Sarah? Recently lang? Hindi, matagal na. Kay Camille Prats lang. Pero meron din yung kay Camille Prats. Meron din yan. Ni-remake din nila. Kung meron kang pipiliin na i-remake nila. Kasi marami nang ni-remake eh. Ayan, magandang finale to. Hirap, no? Hindi ka maniniwala sa sabihin na childhood movie. Ranma 1. Hindi. Ano? Batibot, pare. Batibot? Gawin nilang dirty Batibot. Yan yung pangarap. Hindi na remake yun. Hindi, I mean like gawin nila for cool teens, pare. Tayo na sa Batibot. Mga teenagers sa Batibot. May gyat. At ito na naman si Glock 9. Gagano'n bigla na. O si Al James, di ba? Makinig tayo kay Pong Pagong. Kay Pong Pagong.
Mga bata sa batibot, hindi nagda-drugs. Hindi nagda-drugs. Ito na ang Lola Amor. Nandiyan na naman sina Kiko Maching. Kiko Maching. Tsaka si Enigma ng Flip Top. Bagong addition sa barkada. Alam mo, kung gumawa sila ng modern batibot with the current stars. Kako nagra-rap battle si Pompagong tas si Kiko Maching. May mga bago silang additions na si Bongbong the Dragon. Tapos parati lang siya nagsusmoke. Hindi, si Bongbong the Demon. Like lahat ng politician characters sila demonyo. Lahat sila human. Sa batibot. Tara na, sa batibot na. Hi, ako si Al James. Hi, ako naman si Enigma. Tara na, matuto tayo ng mga bagong lessons sa makabagong batibot. Dito lang, sa Studio 23. Buhay pa ba? Wala na. Studio 23, iba kabarkada. Dito lang, sa Net 25. Dito lang, sa On TV. Meron pa bang ganun? Dito lang. Sa RPN 9. Dito lang, sa 2003 Jack TV. Yan, hindi kailangan nila ibalik, Jack TV. Jack TV yung Boston, parang, we're back! Jack TV! Oh, ganun. Ikaw. Parang masyado maangas yung makabagong batibot. Makabagong batibot! Lahat may Gatod Riz! Sino tong guest natin? Aba! Si Kong ng Kong TV? Ilang million views na yung video mo? 1 million? Ilang zero yon? Kakanta na naman si Al James sa makabagong batibot. Tutulungan tayo magbilang ni Gigi and the band. Bilangin natin ang members ng Ben and Ben. Ayoko na. Based. Wala akong, sinasabi ko dati ang gusto kong ma-remake or parang ma-come into reality. Dati kasi gumawa ng Pugad Baboy na show. Tapos gusto ko gumawa ng animation na Pugad Baboy. Feeling ko kaya eh. Diba? I mean, dito naman ina-animate most of the things in the world. You know, pour money into that, pare. And you're welcome, pare, sa ano din. So yun, sana magkaroon. Isa yun sa mga pantasya ko as pag naging mega millionaire ako, magpuproduce ako ng Pugad Baboy na movie or layo pala ng gagawin natin sa gusto ko gumawa ng blowjob machine. And on that note, layo pala lang gusto gawin natin sa 1 million. Thank you, mga kaibigan. May charity show po kami ni James Carahan sa December 9. Ang tawag po is Red and James' birthday charity show for charity. Tickets are on sale. Dapat, ngayon, kung di ako tama rin, go to tickettome.net. I'll be there, right? Tignan nyo lang yung aming Instagram at Comedy by Red for details. Andren, may po-promote ka ba? Wala, tapos na yung 25 show. Sign us off. Guys, mga bata, pwede na tayo matulog. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.